Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Yung nandyan sa Quadcom, dapat ito yung iniimbestigahan ninyo. Kung totoo ba to. Dahil nga, nakakasira nga naman po sa pangalan ni Ace Barbers. May nahuli daw po na mga ganyang klaseng karaming shabu. Papakasuhan nyo yung mga vloggers na nag-vlog about dito sa balitang ito. Papaalala ko lang sa inyo, Mr. Dan and Ace Barbers, ang ibig sabihin yan, a public official, more especially an elected one, should not be an onion skin. Huwag po kayong balat sibuyas na iyakin. Kung wala naman kayo ginagawang hindi maganda o wala kayo ginagawang mali, hindi naman kayo babanatan. Ganun po talaga yan. Pinili nyo pumasok sa politika tapos kapag binanatan kayo at hindi nagustuhan yung mga taong bayan sa inyo, nagagalit kayo, magsasampa kayo ng kaso, wag po kayong tatakbong politiko kung hindi nyo naman po pala kaya ang kritisismo ng sambayan ng Pilipino dahil nasasaad yan, pag-aari po kayo ng sambayan ng Pilipino. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Sinisimula na po nilang patahimikin ang mga vloggers. Hindi po nila pwedeng gawin yan. Mamaya po ipapaliwanag ko po kung bakit po ha. Pero ito muna, basahin po natin. Ace Barbers, pinakakasuhan ang mga vloggers na nakontra daw po sa House of Representatives. Anak na tinapay mga lodi, yung mga bagay na hindi dapat ginagawa, ginagawa na po nila sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Siyempre, sa basbas po yan ng kanilang bossing na si Speaker. Anak ng tinapay naman, mga iyakin naman pala itong nasa Quadcom. Akala ko ba ang titikas dito? Pero iyakin naman pala. O ito, basahin po natin ang post po ng unofficial Ronald Bato de la Rosa, solid supporters. Rep Barbers, balak imbestigahan ng mga vloggers na umano'y sinisira ang pangalan ng pamilya at ng Quadcom. Inutusan ng Rep Ace Barbers ang NBI na imbestigahan ng mga vloggers at content creators na umano'y nagpapakalat ng mga mapanirang istorya tungkol sa kanyang pamilya at membro ng House Quad Committee. Ayon kay Barbers, binabayaran umano ang mga nasabing vlogger at content creators ng mga grupo na gumagawa ng hindi legal na gawain. Wow! Sa kanya po nang galing pa ha, mga lodi ha. So, eto, bago po natin siya banatan dito, balikan po muna natin kung ano pong klase ito si Ace Barbers nung panahon po ng nanunungkulan pa si Tatay Duterte. Pakinggan nyo pong mabuti. It has been the primordial duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs in the lower house, to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Agree po siya dyan at siya po ay sumusuporta sa pagpuksa po ng mga illegal na droga at siya pa po ay isang miyembro na nagpapalawig po dito. Tuloy pa natin. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Way back 2018 yata to mga idol. Ito po yung speech ni Ace Barbers. Tuloy pa po natin para magkaroon kayo ng idea kung gaano po ito kasipsip. Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan. Pero But never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. palakpakan po natin ang magandang mensahe ni Ace Barbers nung 2018 po yata ito. Kaisa po siya sa pagpuksa ng droga sa ating bansa. Pero ngayon mga idol, kaisa na po siya sa mga Quadcom na nag-iimbestiga sa ginawa po ni Tatay Duterte na war on drugs. At siya po mga lodi sinabi niya sa kanyang statement dito na kaisa po siya na sumusuporta para po labanan ng illegal na droga. Pero dito mga lodi pakita ko lang sa inyo Ito ba yung sinasabi mong paninira, Mr. Ace Barber o Congressman Barber? Sabi po kasi sa post nito ni Mary Ann, kapatid ni Quadcom Barbers, nadakip dahil sa droga sa Surigao. Dapat ihiring yan bukas sa Quadcom. Iharap mismo ang kapatid ni Kong Barbers.
Tama naman yung post Dahil nga po, mga Lodi, lumabas po sa balita sa Surigao Media na di umano po, nahuli daw po ang kapatid ni Ace Barbers. Yan po ang Hoy, Hari, nasa hotel room sa Surigao City, gihimong drug den ng Barbers. Surigao Media po yan, mga idol Tapos magagalit kayo sa mga vloggers ko, no? Na nagpapakalat ng fake news. Hindi dapat inimbestigahan nyo po agad ito sa Quadcom. Bakit nyo tinatago sa taong bayan kung hindi naman pala totoo? O, ito pa mga Lodi, yung poso. Basta lagi Barbers, illegal negosyo, dili serbisyo. So, sino kakasuhan nyo dyan? Kumbaga, pinapahayag lang namin kung ano talaga ang nangyayari dito sa ating bansa na meron pala mga ganito. Grabe, no? Yung suportado ang war on drugs si Tatay Duterte, pero nahulian daw po di umano ang kanyang kapatid ng ganito kararaming droga. O, ito ang post para sa inyong kaalaman. Ayon po kasi sa Surigao Media, ewan ko lang po kung nag-i-exist pa to o pinashutdown na po nila ito. Hoy, Hari, mga shabu, nasakpan gikan sa Surigao City, gibiyahe pasingod sa Leyte. 387.6 million na kantidad sa shabu na intercept sa Liloan Ferry Terminal na gikarga sa isa ka SUV na ilhan sakyanan na isa sa mga private service vehicle mismo ni Gob Lyndon Barbers o Gob Ace Barbers. Maoy sige tag gamit sa ilang usa ka driver na empleyado og JO mismo sa Capitol. Na-intercept kahapon terminal sa Liloan Southern Leyte ang 57 ka heat-sealed transparent plastic Chinese tea bag na negosyo sa mga barbers. Nga motimbang sa 1 ka kilo ang matag tea bag ug ang sulod niini gidudahang shabu. Gibana-banaang na sa mga 6.8 million kada bag ang illegal na droga. Yan mga Lodi, sa Tagalog pa, di umano, nahulihan daw po ang kanyang kapatid ng ganito karaming shabu na tinatago daw po sa lalagyan daw po ng tea bag na negosyo daw po di umano nitong mga barbers. At ang SUV daw po na sasakyan na nahuli pag-aari daw po o ginagamit daw po nitong magkapatid na barbers. Dapat yan ang pinagtutuunan nyo ng pansin Yung nandyan sa Quadcom, dapat ito yung iniimbestigahan ninyo. Kung totoo ba to. Dahil nga, nakakasira nga naman po sa pangalan ni Ace Barbers. Pero inyo, nandyan kayo sa Quadcom, tapos ikaw pa'y pabor sa pagpuksa ng illegal na droga, pero ngayon, may nahuli daw po na mga ganyang klaseng karaming shabu. Diba? Ano yan? Fake news ba yan? Paninira ba yan sa balita? Natin nakita, Surigao Media po ang nagpost. O, ito pa. Sinasabi po ni Ace Barbers, it's very obvious these paid and well-organized vloggers want to destroy me and my brothers and Quadcom members they said to be the hired group who spread lies. It's probably because their bosses who are pogo operators and drug lords. Nakakatawa no? Pogo operators and drug lords. Ngayon po, sa panahon po ni PBBM, nagkaroon bigla ng anomalya ang Pogo. Nawala ba talaga ang Pogo o inalis lang yung kompetensya ng sinasabi po ni VP Sara Duterte na may-ari po ng Pogo dito sa ating bansa? Nasa Congress daw po yun at malaki daw po ang kanyang posisyon dyan. Alamin nyo na lang kung sino po. At sinasabi mong drug lords, yung taong galit sa droga, sasabihan nyo na drug lords? Mahiya-hiya naman po kayo sa inyong sarili. Huwag nyong idadivert kung ano pong nangyari dito sa balita. Tapos magagalit kayo na may nagpo-post about dito sa mga balitang ito. Papakasuhan nyo yung mga vloggers na nag-vlog about dito sa balitang ito. What the heck? So ito pang isa mga idol. Si Dan Fernandez, di umano, magkakaso din daw po. Ha? Papaalala ko lang sa inyo, Mr. Dan and Ace Barbers, meron po tayong tinatawag na SC rules, citing previous decisions. Ang ibig sabihin yan, a public official, more especially an elected one, should not be an onion skin. Huwag po kayong balat sibuyas na iyakin. Pinili nyo po yan maging kawani ng gobyerno, tapos kapag merong kukontra sa inyo, magagalit kayo, pakakasuhan nyo, patatahimikin nyo. Sabi pa dito, strict personal discipline is expected of an occupant of the public office because a public official is a property of the public. Pag-aari po kayo ng taong bayan, yan po ang nakasaad dito po sa sinasabi ng SC.
Anak ng tinapay naman, oo. Kailan pa naging allow ang magkaso ng isang public servant o public official sa isang vlogger at nagbibigay komento sa mga nangyayari sa ating bansa? Anong klaseng public servant kayo? Sino nagsisweldo sa inyo? Tapos lagi inyong binabanggit yan, kami po ay representante, binoboses po namin ng taong bayan. Bakit hindi nyo binoboses yung mga sinisigaw ng mga vloggers? Kaisa rin po kami sa nagbabayad sa inyo O di ba? Kung meron po talagang mali o meron pong fake news, pwede po yun. Pero yung sasabihin po dito sa balita, tapos blinag lang po ng isang vlogger, tinatanong kayo kung totoo po ba ito, tapos hindi nyo sinasagot, iba po yun. Tapos magagalit kayo? O ano daw pong dahilan ni Dan Fernandez? Di umano, ito daw po, dahil po sa wrong grammar niya ng English. Ito po yun mga idol, pakinggan nyo po. For a period of a period of short time. So the medical doctors to educate us on this. Pwede naman po kasi magtagalog, sir. Mas maganda nga po yung magtagalog po kayo dyan kasi hindi naman po lahat ng mga ordinaryong Pilipino, mga sinasabi nyo na taong bayan, sambayan ng Pilipino, hindi naman po talaga marunong masyado mag-English. Pero Englishan kayo ng Englishan dyan. Paano yung sinasabing nire-representan nyo ang inyong distrito, tapos kakaunti lang naman ang makakaintindi? Mali-mali pa yung grammar. Anak na tinapos, magagalit kayo na tinutulig sa kayo dyan. Kung wala naman kayo ginagawang hindi maganda o wala kayo ginagawang mali, hindi naman kayo babanatan. Ganun po talaga yan. Pinili nyo pumasok sa politika tapos kapag binanatan kayo at hindi nagustuhan yung mga taong bayan sa inyo, nagagalit kayo? Magsasampa kayo ng kaso? Sino ba nag-advise sa inyo na pwede nyong kasuhan yung mga vlogger? Takutin nyo para hindi na magsalita. Paano malalaman ang sambayan ng Pilipino na tintago nga ng mainstream media ang totoong balita? O di ba binalita ba ito? Nakita nyo po ba ito sa mainstream media? Yung pinapakalat po ng Surigao Media? O fake news po yan? Di kasuhan nyo po yung Surigao Media kung hindi po pala totoo to. At ba't po lalabas itong gantong klaseng balita? Tingnan nga natin Surigao Media mga lodi kung nag-i-exist pa. Eto, nag-i-exist pa po si Surigao Media. Sabi po dito mga idol. Kasi nga po pinapahanap daw po ni Barber sa NBI itong mga nagsasabi daw po nagpe-fake news. Ito, lalakyan ko lang. Surigao Media, 5 hours ago mga idol. Louder! Kay nadiskriblihan man na si Barber isa sa listahan. HBT, Drug Syndicate, Kuman, tagkontrasad ang NBI, PDEA, SAN, PNP, Dili, Rakon, si Duterte. Pati mga vloggers, idya kuno, isa-isahon, haroy, intawon. Parang naiintindihan ko to mga idol kakapost lang po mga idol ng Surigao Media. Nag-i-exist siya. So hindi pala totoo yung pinost nito ni Surigao Media. Di kasuhan mo Barbers. Tingnan natin kung hindi ba maungkat. Kung totoo ba talaga yung nahuli pong droga dyan po sa Surigao. Hanggang saan aabot itong sinasabi po ni Ace Barbers na pakakasuhan niya daw po ang mga vloggers na nagpapakalat daw po ng maling balita. Kung mali nga po ba ito o totoo po talagang nahulihan po ang kapatid nito at gamit pa po ang sasakyan di umano ni Ace Barbers. Abangan po natin yan mga lodi. Uulitin ko, wag po kayong tatakbong politiko kung hindi nyo naman po pala kaya ang kritisismo ng sambayan ng Pilipino dahil nasasaad yan, pag-aari po kayo ng sambayan ng Pilipino. Pinili nyo maging politiko, tanggapin nyo ang kritisismo kung meron kayong nagawang hindi maganda sa ating bansa. Hanggang dito lang po muna. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin.